Nako, eto na mga kababayan, sumabog na. Matindi to, lagot na, BPS Sara, pumalag na. Shock sila dito. Ngayon, nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga karib natin. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Unahin na po natin to. Si Claire Castro. Nako po. Sabi po dito ni si Claire Castro, mas maganda mag-isip kayo. Gamitin yung utak nyo para makatulong kayo. Aray ko po. Mag-isip daw tayong lahat mga kababayan para makatulong sa kanila. Paano na lang pala yung binabayad ng taong bayan sa inyo kung hindi kayo mag-iisip, di ba? Paano na lang pala yung mali-malitang kaban ng bayan na ipinamumudmud sa inyo tapos kami pa rin ang mag-iisip para solusyonan ang mga problema ng bansa? Nako po. Diba? Ang tindi nyo naman ito po kasi mga kababayan, sabi po kasi dito sa post, mag-isip kayo, gamitin ang utak para makatulong. Ayon po kay Claire Castro. Nanawagan si Claire Castro sa publiko na maging mas responsable at kritikal sa pagbibigay ng opinyon, lalo na sa mga usapin may kinalaman sa pamahalaan. So, anong ibig mong sabihin? Hindi na pwedeng mag-criticize sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Castro, mahalagang gamitin ng bawat isa ang kanilang pag-iisip upang makatulong sa mga pagresolba ng mga issue sa halip na nagpalaganap ng mga pahayag na maaaring makadagdag lamang sa kalituhan. Aray ko. Hindi ba ikaw yun? Diba? Hindi ba ikaw yung nagpapalaganap ng kalituhan sa taong bayan, Claire? Binigyan din ni Castro ang pahayag na mas magandang mag-isip kayo. Gamitin niyo ang utak niyo para makatulong kayo. Bilang paalala sa bawat Pilipino na may papel sa pagpapabuti ng diskurso at paghahanap ng solusyon sa mga problema ng bansa. Ayan. You know what? Kayo kasi dapat ang maghanap ng solusyon. Kaming mga ordinaryong Pilipino, yung problema talaga ang hinahanap namin. Kasi kapag walang nag-check sa inyo, walang nagsabi na, ops, teka lang, problema ito sa flood control. Diba? Hindi ninyo papansinin yan Diba? For example na lang, walang nag-ingay patungkol sa flood control. Papansinin nyo ba yan? Hindi, dahil hindi nyo alam na problema pala ang flood control. Diba? Ngayon, na nalaman nyo na yung problema sa flood control, kayo po ang gumawa ng solusyon. Bakit kami pang taong bayan ang gagawa ng solusyon? Isa lang naman ang sinasabi ng taong bayan, mga karibin natin. Marcos resign. Diba? O nakikinig ba kayo? Hindi rin. O saan na lang ba? Diba? Saan na lang ba tatayo ang taong bayan? Okay? Pag sinabi nyo, magbigay kayo ng solusyon, binigyan kayo ng solusyon. Anong solusyon? Marcos resign. Ayaw nyo rin. Diba? Ito pong naging opinion ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Rico Rowen salamat madam, ngayon ko lang nalaman, utak pala ginagamit para mag-isip. Napakalaking tulong po ng sinabi nyo. Maraming tao ang mag-iisip gamit ang utak. Ang flood control issues, kumusta Ante Claire? Ikaw ang binayaran dyan. Bakit padadamay ka pa? Gamitin mo utak mo. Yun yung sinasabi ko kanina. Sila ang binayaran. Sila ang may mali-malita tapos tayo mag-iisip. Diba? Ikaw nga wala. Sabi po ni Patrick. Utak lang ng bangag ang hindi nag-isip. Ayan na. Kayo ang gumamit ng utak, wag malita ang gamitin. Correct. Yun lang ang problema. Gusto niya tulungan kayo Trabaho niyan ninyo. Kaya nga,
Kaya nga kayo nandyan at pinapasweldo, correct? Ha? Kayo ang mag-isip. Bakit kami? Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, Boying Remulla huling nagsisinungaling. O bago po natin i-play yung video mga kababayan, pasadahan muna natin to. Si Boying Remulla, ayan o. Ombudsman Remulla tumanggi na pangalanan kung sino ang nagsabi sa kanya na ang bigayan ng maleta ay nagsimula noong panahon ni Duterte. Ayan. Baka kasi ito naisip ko lang baka kasi imagination lang ito ni Boying Remulla, diba? Ombudsman ka pa naman, walang iya ka. Ombudsman supposed to act based on evidence, diba? Tapos nung hahanapan ka ng ebidensya, wala kang ebidensya. Anong akala mo sa mga Pilipino? Buwang? Diba? Grabe ka. Kung makapanira ka sa Duterte, wagas, tapos nung hahanapan ka ng ebidensya, wala kang maipakita. Diba? Ay, nako. Kasi pasikat to palagi si Remulla, no? Pasikat. Inuunap niya po yung pagiging sikat niya, pagiging popular, para maging popular siya, di ba? To make it popular, kailangan i-connect mo talaga sa Duterte because if you don't connect it to Duterte, hindi ka talaga. If you do not connect the issue to Duterte, hindi ka talaga sisikat. Yan po ang ginagawa ni Remulla. Yan po ang ginagawa ni Risa Hontiveros, di ba? Yan po ang ginagawa ni Trillanes. Yan po ang ginagawa ni Antecler. O ibig sabihin, iisa lang po sila ng kanta, no, ng tono ng kanilang pananalita, no? Kung walang Duterte, patay ang issue. Kailangan may Duterte para buhay na buhay po ang issue. Pero kapag hinahanapan na po sila ng ebidensya, nako, wala na pong maipakita. O ito na po ang naging komento ng ating mga kabayan na sabi po dito ni Manuel, di kami pinanganak kahapon, correct. Sabi naman po ni Arnel, iyarajud po ng pakana, bisag walay kamatuuran. No? Pakana lang daw yan ni Remulla kahit walang katotohanan. Ako po. Ginawang chismis, nako. Bend the law and now bend the evidence. Yun na nga. Hearsay pala, abogado ba to? Hindi nga eh. Dapat madisbar na ito si Remulla para mawala dyan sa ombudsman. Mapalitan, di ba? Sabi po dito ni Palmera, new script, don't mention the name. Hearsay, okay? Trailing the script writer, ayun na. Hindi natin masabi, baka siguro, di ba? Kasi magkaibigan sila eh. No? Nag-usap nga sila doon sa bahay ni Remulla, di ba? Sa ICC. The modern demon, aray ko po. Sabi po ni Basanes, ayan. Sabi po ni Win, the protectors in action. Ayan mga kababayan, kayo ano po ang inyong opinion? Patungkol po dito sa pagtanggi ni Remulla na ilabas, no, na pangalanan ang kanyang sinasabing nagsabi sa kanya na ang bigayan daw ng maleta ay nangyari nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Just comment down below mga kababayan at ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito pag-usapan natin itong impeachment ni VP Sara. Nako, siya naman ang ginigisa. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipasabina ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Giit ni Duterte, hindi pwedeng magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Bagay na maituturing daw na isa na namang fishing expedition. Yan, kasi ganito yan. Gustong pabuksan itong bank accounts ni VP Sara. In connection with the impeachment. Sabi ni VP Sara, wala kayong ebidensya. Diba? So in short, paano pumasa? Paano nagkaroon ng substance yung reklamo nyong impeachment? Pabubuksan nyo. Dapat yun, meron na kayong ebidensya
na ganito ang laman. Ganito ang pera ni BP Sara, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo kukuhanin sa akin. Bakit sa akin mo kukuhanin yung ebidensyang kakailanganin nyo? Nagigets po? Ang tawag dyan, fishing expedition or nga sabi ko pambira, ang laki na ng problema natin sa gera. Ito mga congressman, ang inaatubag, mangisda pa. Ito mga congressman, ang inaatupag, yung impeachment ni BP Sara, hindi nga masolusyunan itong problema sa langis. Nangingisda pa kayo, mga animal kayo. Di ba? Hindi. Ang gusto kasi nilang mangyari, parang self-incrimination. Yung ebidensya nila, galing sa akin. Dapat sa akin, taka ba kayo? Kayo nagsamba ng impeachment, dapat meron na kayong ebidensya in the first place. Yun po ang punto ni BP Sara na tama naman. At alam naman ng mga abogado yan. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang humiling ng pagpapasabpina ng financial records ng bise. Yan naman, sabi na natin. Alam na natin si Joke. Game plan. Alam mo yung pagpapabukas ng bank account? Kaninong game plan yan? Trilyanis na trilyanis. Dilaw na dilaw. Kain suka na kain suka. Di ba? Alam na natin yung tugtugin na yan eh. Pero in short, wala talaga silang matibay na ebidensya sa Duterte. Alam mo kung anong style dito? Huwag na tayo maglokohan. This is just harassment. Ang punto dito, babuyin si Sara. Yan lang yun. Gisahin. Patagalin. Banatan. Alam nila, malaki chance na hindi naman mananalo tong impeachment pagdating sa Senado. Malaki chance, okay? Hindi ko sinasabing hindi mananalo yung impeachment sa Senado, pero malaki chance. Pero ang totoong laban ng impeachment, gisahin dyan. Para bumaho si Sara, para pagdating, baka akala nila, matatalo na nila si Sara. And si Sara is the person to beat sa presidency sa 2028. Alam nyo, kahit pabahuin nyo ng pabahuin si Sara, hindi nyo matatalo. Alam nyo kung bakit. Kumakapit kayo sa sobrang baho. Naiintindihan nyo? Kayong dilawan, sabihin na nating mapabaho nyo si Sara ng todo. Pero kita ng taong bayan, kumakapit kayo sa sobrang baho. So yan, sira ang credibility nyo dyan. So, in short, si Sara pa rin naman nanalo. Coach Oli, ang importante bumaho si Sara para si Lenny tumaas. Malakas pa si... Hindi. Maniwala kayo. Unless mapatay si Sara ang magiging presidente sa 2028. So ang nangyayari po kasi mga kabayan, habang mas lalo po nilang sinisiraan, no? Mas lalo po nilang nilulubog si BP Sara, mas lalo naman pong minamahal si BP Sara ng mga Pilipino. Dahil nakikita po ng mga Pilipino, mga kabayan, na wala naman talagang kasalanan itong si BP Sara at napagtitripan lang ng administrasyong ito. Diba? Kasi kung talagang galit ang mga Pilipino kay BP Sara, dapat yung mga trust rating niya, yung mga ratings niya, kung ano-anong ratings pa man yan, negatibo. Diba? Baliktad eh. Yung nagdi-negatibo, yung naninira. Ibig sabihin, your strategy, no, ay hindi effective. So magbago kayo ng strategy, baka sakaling mag-epektibo, di ba? Except kung si Garcia nakaupo. Walang imposible kay Garcia. At Garcia, pati ikaw, tumanggap ng maleta, di umano. May video po. Sinabi po yan ng mga Marines. 2 beses kang tumanggap ng maleta. Una, 2 maleta tinanggap mo before the election. Parang down payment, ha? After the election, tumanggap ka ulit ng 2 maleta. Medium size. Galing, no? Di umano, sabi ng mga Marines. So,
ang pagkakatalo ni BP kung patayin lang siya o mag-magic si Garcia. Para raw malaman kung may sapat na basehan ang impeachment complaints. Kabilang ang mga statement of assets, liabilities, and net worth o SALE ng bise at records na mga kahinahinala raw na transaksyon sa bangko. Pati na rin ang resulta ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady, at sa dating House Speaker. Alam mo kung bakit harassment to? Una, ako naniniwala. Ibintang nyo na lahat sa Duterte. Wag lang corruption at saka drug addiction. Sasabit kayong talaga dyan. Yes, meron silang mga mali kasi hindi naman perpekto. Wala naman perpekto. Diyos lang ang perpekto. So maraming tayong pagkakamali sa buhay. Pero to, hindi sasabit sa corruption o sa drugs ang Duterte. Yan itaga nyo sa bato. So, pero So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito sa video ito? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po.